Diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po. Tinagalog ko lang talaga, no? Dapat masaya tayo ngayon because it's Friday. TGIF, thank God it's Friday and thank God for every day. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni Drew Nasino sa isang oras na panibagong balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Narito na po ang ating headlines. Kaso ng ASF o African Swine Fever patuloy sa pagsirit. Bentahan ng baboy apektado na. Arangkada Balita! Mga Pilipino, dapat ba tayong matuwa dito? O magbunyi? O ano ba ang ating reaksyon dito? Mga Pilipino, itinuturing na most disaster ready sa buong mundo. Arangkada Balita! Bilang daw ng mga mahihirap na Pilipino bumaba nung nakalipas na taon, ayon po yan sa PSA. Arangkada Balita! Balita sa Ibayong Dagat, Sweden nakapagtala na ng unang kaso ng monkeypox. Arangkada Balita! O eto ang dapat nating abangan sa ating balitang sports o pampalakasan. 2 Yulo? Posible nga bang masilayan sa 2028 Los Angeles Olympics? Arangkada Balita! Balita naman sa mundo ng showbiz. Reunion film ng Guess Who? Di ba? Josh Lia, tumaburaw po sa Takilya. Arangkada Balita! At syempre sa ating pinakaabangang viral news, grade 1 student mula sa Malabon umiyak dahil sa class suspension. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Muli magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon ay August 16, 2024. Kamusta naman ang inyong sinuweldo kahapon? Oo, o baka naman na nagubos biyaya ba? Sabi nga nila, no? Pero higit na mahalaga po yung ating pagsisave. Pero syempre, yung ating mga responsibilidad, yung ating mga bayarin, dapat yan binabayaran talaga, di ba? Alright mga kaibigan, narito na po ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita! Mayroon na mga kaso ng African Swine Fever sa 2 lungsod at isang bayan dyan sa lalawigan ng Laguna. Sa datos ng lokal na pamahalaan ng Laguna, mayroon ng kaso ng ASF sa isang barangay sa San Pablo City, 2 barangay sa Calamba City at 2 barangay din sa Nagcarlan. At bilang intervensyon, namahagi naman ng disinfectant ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Samantala may naitala na rin kaso ng ASF sa 7 bayan sa lalawigan naman ng Quezon. Ayon sa Provincial Veterinary Office, naitala ang red o infected zone sa mga bayan ng San Andres, Macalelon,
Lopez, Mauban, Candelaria at Chaong. Matatandang inihag naman ng Department of Agriculture na inaasahang darating na ngayong araw na ito ang 10,000 doses ng bakuna kontra ASF na maaring makatulong para po labanan itong ASF. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita at mula sa Filipino Mirror ang latest, bumaba po ang presyo ng baboy sa lalawigan ng Batangas bunsod nga ng patuloy na pagsirit ng kaso ng African Swine Fever. Sa Lipa City, bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa 200 hanggang 300 pesos kada kilo mula sa dating 350 pesos. So yan po ay around magkano ito? 30 at 20, no? 20 to 70, 50 pesos. Oo, ang itinaas, ha? Bagamat supply naman daw, bagamat sapat ang supply ng karne ng baboy sa naturang bayan, ramdam na ang epekto ng ASF sa public market. Pero mag-ingat pa rin ho tayo, ha? Tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang dapat ikabahala sa presyo ng karne ng baboy sa kabila ng mga panibagong kaso ng ASF sa 8 bayan ng lalawigan ng Batangas na kinabibilangan nga po ng Lobo, Calatagan, Lian, Rosario, San Juan, Tuy, Talisay at Lipa City nga. Ayon kay Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa, kabilang ang Batangas sa unang makakatanggap ng bakuna na inaasahang darating yung unang batch ngayong araw na ito. Arangkada Balita! 10 minuto makalipas ang 5:05 ng umaga para sa ating Friday edition ng Arangkada Balita. African Swine Fever issue pa rin. Pinag-iingat po ng BAI o itong Bureau of Animal Industry ang mga nagbebenta ng karneng baboy sa mga palengke. Ayon po sa National ASF Prevention and Control Program ng BAI, dapat ay mayroong tatak ng MIC o merong certification ng MIC o Meat Inspection Certificate at COMI o tatak ng COMI o Certificate of Meat Inspection ang mga itinitindang karne ng baboy sa mga pamilihan. Sinabi ng BAI na ang mga karneng walang certification ay matatawag, naku, delikado ito, matatawag pong hot meat na hindi dumaan sa tamang pagsusulit. Samantala, maaari namang magmulta ang mga meat vendor na magbebenta ng certificate. Ay talaga naman, ha? Mula po sa BAI. Arangkada Balita! Inilatag na ng Department of Agriculture ang rules of engagement nito o mga kondisyon para sa gagawing government-controlled vaccination kontra African Swine Fever. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, sa ilalim ng rules of engagement ay kailangan munang pumayag ng mga magbababoy sa requirements ng DA, lalo na pagdating sa monitoring ng mga binakunahang baboy. Kailangan dinaan niya na ang mga nababakunahang baboy ay hindi nahawahan o walang anumang sintomas ng ASF. Sinabi pa ni Yusek Palabrica na ibibigay lamang din ang bakuna sa mga baboy na 1 buwan hanggang 5.5 buwan na at hindi sa mga paanaking inahin. Pinabatid pa ng opisyal na bago ang pagbabakuna ay hihingin din ang permiso ng mga magbababoy sa gagawing monitoring ng Technical Advisory Group na siyang magiging batayan kung ititigil o ipagpapatuloy ang vaccine rollout. Arangkada Balita! So, dapat ay saning puwersa, no? Tulong-tulong ang lahat para po malabanan itong ASF, no? At sana ay makatulong yung bakunang yan para naman maisalba ang marami pang baboy na siyempre pangkabuhayan din po ng ating mga
kapatid na magbababoy. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, target daw ng pamahalaan na makapagpatayo ng 800 hanggang 1,000 kadiwa stores sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa kasalukuyan ay meron pa lamang 230 kadiwa sites at 17 pa lamang dito ang mayroong regular operations. Binigyan din ng kalihim na tinitiyak nilang madaragdagan ang bilang ng mga kadiwa stores kada buwan hanggang maging standard na ang operating hours o days ng mga ito. Git pa ng DA Secretary, kapag na-establish na ang logistics flow ng mga produkto at ang takbo ng transaksyon, ay palalawakin pa ito sa susunod na 4 na taon. Arangkada Balita! Naglaan naman ng malaking pondo ang Department of Agriculture sa mga irigasyon para sa produksyon ng pagkain sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 1.2 million hectares ng flatlands ang wala pang irigasyon. Git ng kalihim dito mamumuhunan ang departamento dahil naniniwala silang malaking tulong ang mga irigasyon upang mapataas ang produksyon ng mga magsasaka. Bukod pa rito, inaayag din ng kalihim na may nakalaan din silang pondo para sa mga dryer, silo at rice mill upang mapataas ang recovery ng mga inaaning palay. Samantala, humingi naman si Secretary Laurel ng kooperasyon mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang maipatupad ang roadmap ng bansa para sa agrikultura. Arangkada Balita! Isa pang balita, may kinalaman din sa agrikultura. Nako, kumyansa po ang o Federation of Free Farmers na sila ang papanigan ng Ombudsman kaugnay sa isinambang kaso nito o ng grupo laban sa Tariff Commission. Ayon kay FFFF Chairman Leonardo Montemayor, alinsun sa batas ay dapat kinonsulta muna ng Tariff Commission ang sektor ng magsasaka bago inilapit sa National Economic and Development Authority ang Executive Order No. 62 na kalaunan ay inaprubahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos. Nakasaad sa EO 62 ang pagpapababa ng taripa sa mga imported na bigas sa bansa. Maliwanag, wala namang hearings ginanap eh. Walang formal consultations, walang tunay na investigasyon. Na yan ay requirement ng ating ng batas bago ipararating po ng Tariff Commission ang kanilang findings and recommendations sa NEDA. Kaugnay nito ay pinabatid ni Chairman Montemayor na maaaring, dating Agriculture Secretary Montemayor, na maaaring mawalan ng mahigit 10 bilyong kita ang Bureau of Customs mula ngayon hanggang sa katapusan ng taon na maaaring makaapekto rin sa mga magsasaka. Ang estimates namin between now at saka katapusan ng 2024, ang mawawala sa koleksyon ng Bureau of Customs ay about 10 billion pesos. 10 Ang matatamaan, hindi lang yung Bureau of Customs, kundi pati yung mga farmers natin. Yan po naman ang tinig, mga kaibigan, itong si FFF, Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, nangunguna ang Pilipinas bilang most disaster ready. O itong mga Pilipino mula po sa 142 bansa sa buong mundo. Aba, talaga naman ang mga Pilipino, no? Kahit saan dalhin, di ba? Sa kabila ng mga unos, nagagawa pa ho natin ngumiti at makapagbiro. Ito pa, batay po sa isinagawang survey ng Lloyd's Register Survey, tinatayang nangunguna ang Pilipinas na may kahandaan pagdating sa mga kalamidad o sakuna o may disaster plan na nakakuha ng 84%, sinundan ng Vietnam na nasa 83%, Cambodia 82%, Thailand 67% at Estados Unidos na
nasa 62% naman. Matatandaang lumabas din sa isang survey na kabilang Southeast Asia sa mga rehiyong prone sa matinding sakuna. Subalit, pinakamahusay din sa pagtugon sa mga ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 142 bansa na may tig 2,000 respondents. Arangkada Balita! Oo nga, no? Pilipinas, Cambodia, Vietnam, Thailand, ito ay nasa bahagi ng Southeast Asia, di ba? Gagaling naman. O, syempre, mabuhay ang mga Pilipino. Pero may binabanggit dito, sabi, meron ng disaster plan. O, dapat lamang, no? Kasi tayo ay madalas nga, sabi, according sa report din, ano? At yun ay nararanasan natin na tayo po'y madalas na bayuhin ng mga kalamidad. Arangkada Balita! Isinusulong naman ni DILG o ng Department of the Interior Local Government Secretary Benhur Avalos ang tuloy ang magpapatupad ng 911 emergency system sa buong bansa. Kasunod na rin ito ng idinaos na E911 o Emergency 911 National Summit dyan sa Mandaluyong. Bigyan din ni Secretary Avalos ang pangangailangang magtayo na ang bawat lungsod ng sariling local 911 call center sa gitna ng banta ng La Nina sa mga susunod na buwan. Mahalagaan niya ang kooperasyon ng bawat LGU upang makapagtayo ng sarili nitong local emergency call center katulad ng decentralized system ng Estados Unidos. Kaugnay nito, inilunsad naman ng DILG ang emergency response system gamit ang makabagong teknolohiya mula sa US 911 system upang mapabilis ang pagresponde sa emergency situations. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, bumaba na sa 10.9% ang bilang ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino noong 2023. Batay po sa tala ng Philippine Statistics Authority, mas mababa ang nasabing bilang sa 13.2% ng mga mahihirap na Pilipino noong 2021. Katumbas ito ng 100 sa bawat 1,000 pamilya na may kukonsiderang mahihirap. Nananatili pa rin ang Metro Manila na may pinakamababang poverty incidence na umabot lamang ng 1.8% habang Bangsamoro Autonomous Region in Masna, Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na poverty incidence na nasa 32.4%. Samantala bumaba rin sa 4.84 million ang bilang ng mga Pilipinong food poor noong 2023. Arangkada Balita! Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng latest mula sa ating DWIZ Patrols. Thailander arestado sa NAIA. Nako, alamin natin kung bakit mula sa report ni Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang isang Thailand national matapos itong makumpiskahan ng 14.8 kilograms ng high-grade Kush marijuana na may kaukulang halaga na may git 20 milyong piso. Ang Thailand national ay dumating sakay ng isang commercial airline sa NAIA Terminal 1 at lumalabas na nakumpiska sa kanyang bagahe ang Kush marijuana na walang kaukulang permit buhat sa anumang ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas ay pinagbabawal pa rin ang pag-import o pagdadala ng Kush marijuana kumpara sa ibang bansa na ito ay idiniklang legal na. Paalala ng Bureau of Customs sa ating mga kababayan na ang paggamit ng marijuana, maging medical marijuana ay ipinagbabawal pa rin sa ating batas. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol
reports. Nakuha naman natin ang mga pinakuling kaganapan dyan sa mga lalawigan. Presyo daw ng karneng baboy, dito na naman sa tatlong bayan sa Laguna, nasa 140 na lang. 140 pesos per kilo na lang. At kabi-kabilang checkpoint inilatag na sa lalawigan o sa nasabing lalawigan. Alamin po natin ang kabuang report. Ihahatid ng ating correspondent na si Arman Kame. Kuya Arman, good morning. Bumagsak sa 140 pesos kada kilo ng karne ng baboy sa mga bayan sa Laguna kahapon na kinakitaan ng sakit na African swine fever ang mga alagang baboy. Ito ang kinipurma kahapon na isang municipal agriculture officer na ayaw pa banggit ang kanyang pangalan. Ayon sa naturang source, biglang humina ng 90% ang benta ng karne sa kanilang palengke dahil sa issue ng ASF. Idinagdag pa ng nasabing opisyal na sa bayan na nagkarlan 8 baboy lamang namatay sa naturang sakit. Pinaniniwala naman ng ilang opisyal ng Laguna Provincial Veterinary Office na mas marami pang bayan sa Laguna ang posibleng may sakit na ASF ng mga baboy. Subalit ilan sa mga ito ay ayaw umanong magpagawa ng blood sampling sa kanilang mga alagang baboy sa takot na malugi o walang kitain ng kanilang mga farm. Sa ngayon, nananatiling walang ibinibigay na datos ang Provincial Veterinary Office kung ilan talaga ang na-depopulate na bilang ng mga baboy sa naturang lugar. Patuloy naman ang sinasagawang checkpoint ng PNP, LGU at Department of Agriculture sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Laguna. Arman Kame mula Calabarzon, nag-ulat para sa Impila, may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Magbabalik mga kaibigan ng ilang pa sa mga malalaki at mainit na mga balita dito pa rin sa Friday edition ng Arangkada Balita. Makalipas naman po yan ng ilang paalala. At ang oras, alas 5:26 na ng umaga. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan ngayong TGIF. Thank God it's Friday and of course thank God for every day sa ating episode ng Arangkada Balita. Muna tayo ng latest pa rin mula sa mga lalawigan. Tatlong pinaghahanap sa batas na aresto dyan sa Cagayan. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Tatlong mga individual na pinaghanap ng batas ang matagumpay na inaresto ng kapulisan sa Cagayan. Ang una ay naaresto si Aka Jason, 34 years old, magsasaka mula sa Peña Blanca, Cagayan. Siya ay inaresto ng mga miyembro ng Peña Blanca Police Station kasama ang mga hensya ng Regional Intelligence Unit 2 at iba pang mga unit ng Mobile Force Battalion. Si Jason ay nadakip ayon sa warrant of arrest na inisyo ng RTC sa Tuguegarao City dahil sa paglabag sa Presidential Decree number 705 o illegal logging. At isa pang nagangalang Mary ang inaresto ng kapulisan. 40 years old, isang empleyado ng gobyerno mula sa Barangay Carigsur, Tuguegarao City, Cagayan. Siya ay naresto sa operasyon ng Manhunt Charlie Tucker Team ng Tuguegarao City Police Station dahil sa paglabag sa Republic Act number 11223 o ang Universal Healthcare Act batay sa inisyong warrant of arrest na galing sa MTC sa naturang syudad. Huling naaresto si Aka Richard, isang 64 years old, magsasaka mula sa Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Ang pag-aresto ay naganap sa tulong ng mga operatiba ng Ballesteros Police Station. Si Aka Richard ay wanted dahil sa paglabag sa Republic Act 6085 na may kasamang piyansang nagkakalaga ng 30,000 pesos para sa kanyang temporaryong kalayaan. Ang mga tatlong suspect ay nasa kustodya ng kinaukulang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! 33 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Mula dyan sa Cagayan, punta naman tayo sa City of Pines.
Lalaking namaril ng live-in partner. Nako, arestado na. Nakuha pa ng illegal na droga. Alamin natin ang report mula dyan sa Baguio City ni James Alfutro. James? Isang 33 anyos na lalaki ay kinilala bilang #1 top most wanted person sa station level ang nahuli ng mga operatiba sa masinsinang manhunt operation nitong ika-13 ng Agosto sa KM3 Marcos Highway, Bakaking Central, Baguio City. Ang akusado na namaril sa kanyang 28 anyos na live-in partner ay nakuhanan ng ilegal na droga sa panahon ng pag-aristo. Ayon sa ulat, noong Hulyo 7, 2024, nagkaroon ng selos at pagtatalo sa pagitan ng mag-partner na humantong sa pagbaril ng lalaki sa liig ng biktima sa loob ng kanilang condominium sa Bakaking Sur at dinala ang partner sa Baguio General Hospital at Medical Center, ngunit agad ding tumakas. Kaya ipinatupad ang mga operatiba mula sa Baguio City Police Office sa Police Station 10 ang warrant of arrest laban sa lalaki. Kaya naman si Director Police Colonel Francisco Gubulyawan Jr. ang pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa Baguio City anyay ang aming pangako. Ito ang Ronda Patrol James Alfutro para sa himpilang may tudong lakas. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Salamat, Kuya James! Nako, yan po ang latest mula dyan sa Baguio City. Tuloy-tuloy tayo sa iba pa nating mga balita sa oras na alas 5:36 ng umaga. Aminado ang Philippine Statistics Authority na hindi sapat ang itinakdang threshold na 64 pesos kada tao para matugunan ang nutritional at dietary requirements sa isang araw. Ayon sa PSA, pinag-aaralan na ang kasalukuyang methodology sa pagtatakda ng food poverty ceiling. Kaugnay nito, binigyan din ni National Statistician Claire Dennis sa MAPA na kailangang i-update ang methodology upang mag-reflect ang mga pagbabago sa mga pinagkakagastusan at income o kita ng pamilya, gayon din ang epekto ng inflation. Babatid na unang inihayag ng NEDA sa Senate hearing na hanggang nitong 2023, ang monthly threshold para sa pamilyang may 5 membro ay nasa 9,581 pesos lamang o nasa 64 pesos nga kada tao kada araw. Arangkada Balita! Ito naman po ang reaksyon ng pamalakaya, pinangangambahan ng pambansang lakas ng kilusang pamamalakaya ng Pilipinas na posibleng gamitin ang inilabas na food threshold ng National Economic and Development Authority para lalo pang pababain ang sahod ng mga manggagawa. Ayon ito kay Pamalakaya National Chairman Fernando Hicap, kung saan hindi anya talaga sapat ang 64 pesos na budget para sa pagkain ng isang Pilipino sa loob ng isang araw. Malayo anya sa katotohanan ng 64 pesos na budget kada araw para sa tatlong kain ng kada Pilipino dahil 240 pesos anya ang dapat na budget kada tao, batay na rin sa datos nga ng Ibon Foundation. Natatandaang umani ng samot-saring reaksyon ang pahayag ng NEDA na hindi na itinuturing na food poor ang isang Pilipinong gumagastos ng 64 pesos para sa pagkain sa loob po yan ng isang araw. Arangkada Balita! At dahil ang mga Pilipino ay madiskarte, yan, isa yan sa ating mga natatanging o katangian ng mga Pilipino. Meron na nga namang kanya-kanyang paraan ng mga consumer upang mapagkasya ang kanilang budget sa pang-araw-araw. Ayon sa ilang mamimili,
O gayunman, aminado naman ang ilang mamimili sa Metro Manila na kahit anong tipid nila ay hindi na rin talaga kasya ang kanilang budget dahil sa patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa ilang mamimili, dinaraan na lamang nila sa isang lutuan ang pagkain sa buong araw habang ang iba naman ay sinusubukan ang makabagong paraan ng magluluto sa mga murang pagkain tulad ng ang sarap nito, pang-almusal, tuyo, itlog at iba pa. Una na nga inihayag ng NEDA na hindi ka maituturing na food poor kung gumagastos ang isang Pilipino ng 64 pesos kada araw. Arangkada Balita! Uy, nako, kapit mga consumer. Kapit-kapit lalo na sa mga customer ng Meralco. Dahil sa anunsyo nga ng Energy Regulatory Commission, inaasahang muling tataas ang singil sa kuryente sa susunod na 12 buwan simula Oktubre. Ito ay matapos payagan ng ERC ang koleksyon ng power distributor ng pass-through fees mula sa supplier ng natural gas. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Monalisa de Malanta, posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng 32 hanggang 33 centavos per kilowatt hour. Dahil dito, tinatayang madaragdagan ng 66 pesos ang electric bill ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, sumipa na sa 43 ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis kung saan 41 rito ay matatanda habang 2 ay mga bata. Karamihan po sa mga naitalang kaso ng pagkamatay ayon sa DOH ay mula sa Metro Manila. Ipinabatid nitong si Health Assistant Secretary Albert Domingo ang nasabing bilang ay mula sa kabuuang 523 na kaso o 523 cases ng nasabing sakit na naitala sa mga DOH hospitals mula August 8 po yan hanggang 13 ngayong taon. Aba, so yan ay halos sa 5 araw pa lamang, ano? Sa kasalukuyan, 8 sa mga pasyente ay naka-mechanical ventilators at 243 ang kasalukuyang dinadialysis o inirekomendang sumailalim dito. Bagamat nag-aalala si Asek Domingo sa posibilidad ng pagdami pa ng mga kaso, tiniyak niyang sapat ang mga kama o wards sa mga ospital para sa mga pasyente ng leptospirosis. Arangkada Balita! Mula sa leptospirosis, punta naman tayo sa kaso ng dengue. Umaabot na raw sa 136,161 ang kaso ng dengue na naitatala po ng Department of Health sa buong bansa. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo, ang naitalang datos ay simula po January 1 hanggang August 3 ng taong ito. Mas mataas naman ito ng 33% kumpara sa kaso nung nakalipas na taon sa kaparehong panahon na nasa 102,374 lamang. Gayunman, naobserbahan ng DOH na mas mababang bilang ng mga namatay ngayong taon dahil sa nasabing sakit kung saan 364 lamang ang kanilang mga naitala kumpara sa 401 noong 2023. Nakikitang rason ng DOH dito ang mas maaga ng pagpapakonsulta ng publiko kaya naagapan ang nasabing sakit. Arangkada Balita! Isa pang sakit, nako, sa oras na alas 5:43 ng umaga, pinawi naman po ng Department of Health ang pangamba ng publiko kasunod ng deklarasyon ng monkeypox outbreak dyan sa Africa. Ayon pa rin kay Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, walang naitalang bagong kaso ng mpox ang kagawaran. Mula niya sa dating siyam na naka-recover na ay hindi na ito nadagdagan pa. Ayan, so wala tayong dapat ikabahala. Inayag rin ni Asek Domingo na
Alerto na o nasa alert status na ang Bureau of Quarantine bagamat wala pang ipinatutupad na proseso para rito. Kabilang sa mga sintomas ng Mpox ang lagnat, pananakit ng katawan, pagkakaroon ng sugat at pantal sa dibdib. Saan pa yon? Ari, kamay at paa na hindi raw nawawala ng 2 hanggang 4 na linggo. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, aminado naman ang Maritime Industry Authority o Marina na posibleng nalulusutan sila ng mga barkong hindi na pinapayagang makapaglayag sa karagatan. Paano nangyari kaya yon? Kaugnay naman ito sa lumubog na MT Jason Bradley sa Mariveles, Bataan kung saan nabatid ng mga otoridad na Dorothy 1 ang dati nitong pangalan na napatawan na ng warrant of seizure at pinalitan lamang ang pangalan. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, wala silang impormasyon tungkol sa nasabing seizure order dahil wala silang kakayahang mag-monitor ng mga impormasyon ng mga barko tulad ng pagpapalit ng pangalan. Binigyan din pa ng Marina na malaking hamon sa kanila ang pag-monitor sa mga barko dahil wala silang kagamitan para mabantayan ang mga iniisyong dokumento at operations ng mga barko. Arangkada Balita! Magbabalik mga kaibigan ng ilang pa sa mga malalaking balita dito sa Arangkada Balita ngayong araw ng Biyernes, August 16, 2024. Makalipas taon po yan ng ilang paalalang oras. Time check, 5:46 na ng umaga. Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa huling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita ngayong Friday. Halos 80 milyong piso na ang naitalang pagkalugi ng mga mangingisda dahil sa pagtagas ng kargang langis ng lumubog na motor tanker Terra Nova. Makatay naman ito sa pinakuling datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan tinatayang 9.8 million pesos o halos 10 milyong piso na ang nawawala kada araw. Matatanda ang lumubog ang nasabing barko noong nakalipas na buwan at naapektuhan ang kabuhayan ng halos 30,000 mga mangingisda sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga lalawigan ng Cavite at Bataan. Arangkada Balita! Pinaigting pa ng PNP, MG o Philippine National Police Maritime Group ang pagpapatrolya sa mga dalampasigang sakop ng bansa. Kasunod naman ito ng pagkakaaresto sa hindi bababa sa 20 kataong sakay ng isang Malaysian fishing vessel sa karagatang sakop ng Mangsi Island dyan sa Balabac, Palawan. Sinabi ni PNP Maritime Group Director Police Brigadier General Jonathan Cabal na nagpapatrolya ang mga operatiba ng kanilang 2nd Special Operations Unit sa lugar nang maaktuhan ng illegal na aktibidad ng naturang bangkang pangisda na nakarehistro sa isang Malaysian national, subalit mga Pilipino ang mga tripulante. Tumambad sa mga otoridad ang nasa 60 kilo ng buhay na isdang lapu-lapu, yung sarap nito, at nasa 350 kilo sa mga iba pang klase ng isda, gayon din ang 15 maliliit na bangka. Naharap naman sa kasong poaching sa ilalim ng Republic Act 10654 o Fisheries Code of the Philippines ang mga naaresto. Arangkada Balita! Inihalin tulad ng Alliance of Concerned Teachers sa NCR Union sa isang Olympian ang sitwasyon ng mga guro ngayon. Ako naman, ayon po kay ACTA NCR President Ruby Bernardo, panay takbo ang mga guro para mapunan ang required na 7 hanggang 8 klase araw-araw. Kung dati nila ay 4 hanggang 6 lamang ang kanilang klase para sa maximum 6 hours
of on a teaching load ay nadagdagan ito ng 2 pa dahil sa pinatupad na matatag curriculum. So parang mas bumigat pa ang load ng mga guro dahil sa matatag curriculum. Aba, mabigataan nila na pag-aralan ng bagong curriculum kasabay pa ng mga ginagawang learning recovery plan. Sa ginawang kilos protesta ng mga guro na isilang makapag-usap, makapag-dialogo sa Department of Education upang matugunan ang usaping ito. Matatandaang inilunsad ni dating Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang matatag agenda at ginagamit para sa curriculum ng kindergarten, grades 1, 4 at 7 ngayong taon, habang ang ibang grade levels naman sa mga susunod na school year. Arrancada Balita! Oh, eto ha, very, very long weekend. Nako, ayan, tanong nyo, paano mo nasabi? O bakit mo nasabi yan? Oo, bakit ko nasabi? O bakit nasabi mo yan, Juday, ha? O eto na nga po, kasi ang ina-expect talaga natin, ang holiday ay bilang Ninoy Aquino Day, no? Ay August 21. Pero eto po, meron pong latest mula sa Palasyo ng Malacanang na inireport syempre na ating Malacanang boy, Gilbert Perdes. Inilipat po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagunita sa Ninoy Aquino Day sa Biyernes instead of August 21, naging August 23. Hala! Oo, kasabay po ng pagdedeklara rito bilang special non-working holiday nga sa buong bansa. Ginawa po ang deklarasyon sa pamamagitan ng Proclamation number 665. At eto na ang sinasabi nating very long weekend dahil 23 yan po ay Friday, 24 Sabado, 25 Linggo. Alam nyo ba ang 26 araw ng Lunes? Oo, wala ring pasok dahil naman sa selebrasyon ng National Heroes Day. Dahil dito isa na namang very long weekend ang naghihintay sa mga manggagawa o para sa lahat, no? Sa mga Pilipino sa susunod na linggo. Arrancada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Naitala na ng Sweden ang unang kaso ng monkeypox sa bansa na siya ring unang kaso sa labas ng Africa. Ayon kay Health and Social Affairs Minister Jacob Forsmed, tumama sa biktima ang malalang uri ng mpox, ang tinatawag na clade 1. Nabatid na ng galing ang individual sa bahagi ng Africa na po kung saan may outbreak nga ng nasabing sakit. Una nang nagdeklara ng Global Public Health Emergency ang World Health Organization kasunod ng monkeypox outbreak na kumitil sa mahigit 500 katao sa buhay ng mahigit 500 katao sa Democratic Republic of Congo. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Matapos nga makasaysayang pagkapanalo ni two-time gold medalist at Filipino gymnast Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics, mainit naman ngayon ang mata ng publiko sa kapatid nitong si Elle Drew, hindi po Drew Elle Drew, na isa ring gymnast. Ayon kay Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion, sisikapin nilang 2 Yulo ang magpapakitang gila sa 2028 Los Angeles sa Olympics. Magkamukha no? Ang mga nangnanhi din nila. Sa kalianyang matuloy ang planong ito, sina Carlos at Elle Drew Yulo, ang kauna-unang magkapatid na Pinoy na sasabak o sabay na sasabak sa Summer Games. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Uy, para dun sa mga Josh Lea fans pa rin ha, tumabo daw po ng mahigit 20 milyong piso ang reunion film ng ex-lovers na sina Joshua Garcia at Julia Barreto sa opening day ng pelikulang
/happy for you. O in short, unhappy for you. Ito na raw po ang highest first day gross para sa isang local film ngayong taon. Talaga ba? Ayon sa writers ng pelikula, hindi ito pangkaraniwang kwento ng mag-ex na muling magsasama, ngunit realidad sa kung paano panghawakan ng mga ito ang lungkot at pagtingin sa taong dati nilang minahal. Napakaano naman ito, very emotional naman. Nagpasalamat naman ang tambalang Josh Lia sa fans na hindi sila iniwan sa kabila ng breakup bilang real-life couple. Arangkada Balita! Ihabol na lamang natin ito ang ating viral news, suspension gone wrong. Dahil ang isang grade 1 student mula sa Malabon, sobra lang naman ang pinagmaktol dahil sa suspension ng klase. Aba, si Bebe, gustong pumasok ha? Siyempre naman. Sayang ang baon. Kwento ng uploader na si Cristea Ann Frando, maagang naganda ang anak na si Zaria para sa school, first day of school. Ngunit laking inis nito nang malamang suspended ang klase dahil sa malakas na ulan. Ayan napapanood natin sa Aliw Channel 23. At para naman mapakalma, sinabi na lang Anya na bukas sila papasok dahil bukas wala na raw ulan. Si Mami biglang naging weather forecaster. Komento ng netizens, pag high school ka na baby girl, ibang reaction mo na sa suspension. Irit naman ang isa, kahit ako mababa trip, yung tinis mo yung lamig ng tubig, tapos biglang sa bahay ka lang pala all day. Ayos din itong mga netizens na ito Ang gagaling niya rin no? Sa ngayon po ay meron ng mahigit 400,000 views ang video at 61,000 reactions. At syempre, bago tayo tuluyang magpaalam, nais muna nating batiin ang happy birthday sina Ate Rochelle Francisco, ang ating magandang marketing assistant. Ayan, oo. Ang tawag kay Ate Rochelle, account executive. Ayan. Of course, birthday din ang ating communications officer. Aba, eto gandang-ganda nito. Tsaka yung ating anchor natin siya, di ba? Oo, sa Network News kasama si Angelo Banyo na nag-birthday din. Miss Larmaine Barreto! Main, happy birthday sa'yo. Wow, may bandang kaway-kaway pa no? Nice ko ring batiin ang happy birthday. Ito mga loves ko rin to ha? Sina Boots Kapulong, si Mamel Estonilo at si Professor Ricky Rosales. Happy birthday sa inyo mga nagdiriwang ng kaarawan. Siyempre birthday ngayong Agosto ha. Next week na yung iba. Happy birthday! So yun yung mga kaibigan ng isang oras sa ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Sa ngalan ni June na sino, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na! Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsabit po ng alas 7 ng umaga, panibang mugso ng balitaan kasama si June Nasino para sa Pasada Balita. Happy weekend po! Ingat po tayong lahat. Bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.